Mabuhay sa mapagpalang hapon po sa aming lahat. Ang araw na ito ay sandaman ng araw para magsaya. Makalipas ang isang taong panukaan ay pili tayo nagkalibot-libot upang ganapin ang isang napakahalagang araw para sa mga bata. Ngayong araw, isa na namang kasaysayan ng unti-unting mabubusan kasabay ng pagsisara ng taong panuroang 2024 hanggang 2025. Sa ngalan ng lahat ng mga mag-aaral sa panuroang 2025 hanggang 2026, ako si Melka Gallardo Belga, tinatanggap ang sentro ng pamamahala. Kinikilala namin ito bilang hamon na magsilbing tagapangalaga ng ating paaralan. Nangako kaming gagampanan ang aming tungkulin ng may dedikasyon, katapatan, para sa kapakanan ng ating paaralan. And all my life you have been faithful, and every breath that I am able, oh I will sing on the goodness of God. Hello po mga Kalingap, welcome back po sa ating munting channel, Kalingap David. So ngayon po, nandito po tayo sa SM City Daet at ayan po, nakikita niyo po sa likod natin. Ayan po, ngayon po ay graduation and recognition po ng ating school kung saan po dito po nag-aaral si Jimel at saka si Melka. Pero ngayon po ay hindi pa po sila mag-graduate. Pero kasama po sila mamaya sa recognition. Makikita po natin sila. So bago po ang lahat, paki-like muna po ang video na ito. Please subscribe po sa ating channel. Hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe. Sana po mag-enjoy kayo sa video ito. Makikita po natin yung mga bata na mag-graduate ngayon. Nakakatuwa. Another milestone po para sa kanilang buhay ang makagraduate po. May mga kinder na nangangarap, meron ding mga high school na gagraduate at mga paparangalan po natin yung mga tao na karapat dapat parangalan sa kanilang pagpapagod, yung mga estudyante na sa kanilang pagpapagod sa kanilang pag-aaral ay ito po, awardan po sila, i-recognize po sila. So sa amin pong school, gusto po namin na-recognize yung mga achievements ng mga bata, maliit man o malaki po. Kaya lahat po yan nagkakaroon sila ng award. Kaya abangan po natin mamaya si Melka saka si Jimel ay magkakaroon po yun, akit po yun dito sa stage at magkakaroon po lang. So let's go guys, samahan niyo po ako. 2, 3, ay grabe. Love na love nila ang teacher nila, oh. Grabe, oh. Ayan guys, mga kinder students po natin. Excited na sila. Ready? Tingin dito, smile. 1, 2. Meron pa pala. Grabe, ang dami na nating professionals. Sir, tama na kayo dyan. Kita kayo eh. Tama na kayo, sir. Ayan o, mami, sama ka na. 1, 2, 3. Di, sama ka na dun. Oh, ready? 1. Ang daming pulis. May sundalo. Oh, ready? Tingin. 1. Smile. 1, 2. Okay. Ayan guys, so may invitation ng 29th commencement exercise and completion exercise. So, yung mga grade 10 po kasi, ang tawag sa kanila maging grade 12 completion. Yung yung grade 12 na magtatapos ay graduate po yun. Graduates po ang tawag sa kanila. Pag grade 10 po, completers papuntang senior high. Ibig sabihin na complete po nila yung kanilang junior high school years. Ito po yung mga graduates. Ayan, dami. Kinder po ito and preschool. Yan. Sa grade 6 po, yan, meron tayong 5. Sa grade 10, may completers tayo, yan. So sa grade 12 naman, ito, may 5 din tayo. At lang ang namin dito, ang estudyante, pero quality po yan.
Ayan po mga awardees, ayan po mga kalingap. May mga award po sila lahat, ayan, mga dami silang award. Elementary, ito po yung mga picture po nila, kasama din po sa invitation. Ayan po, ayan mga kalingap po, ayan po. Dami po niyan, mga staff po. Tayo dyan, di na tayo dyan nagsama si staff. Kasi sa board po tayo. Ito po yung natin, invitation. Guys, ito si Melks. Grabe. Sure ka pala? Yes. Ba't nadating ka pa lang? Late. Dapat una ka. Sino kasama mo? Wala ako lang. Ikaw lang? Hindi ka sasama ni J. Brad ngayon? Grabe. Sure pala po si Melks ngayon. Mamaya, may ano ka din dyan? May award ka din mamaya. Siguro. Meron yan. Lahat man kayo Meron may po yan award. kasi meron tungkulin. Tama. So, mamaya, wala pa si Jimel, no? Yep. Si Kumusta ka nasa naman kaya dito sa school? Okay lang? Okay naman po, ang ganda. Nakaka-catch up naman. Nag-enjoy ka naman sa Zion. Opo. Siyempre, buti na lang at dito ka pinapasok ni Kalinga Prab. Masaya naman sa school. Saya po. Okay. Ano naman? Ang kukulit ng mga ano. Kumusta kayo ni J. Brad? Ay naman. Tao pa din. So, good luck, Melks. See you na lang mamaya. Bye-bye. Ayan guys, mag-start na po yung graduation march. At doon naglalay na po yung mga magulang and mga graduates na magtatapos ngayon 2025. Let's go. Mabuhay sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang araw na ito ay sadyang namang araw para magsaya. Makalipas ang isang taong panunuan ay muli tayong nagkatipon-tipon upang ganapin ang isang napakahalagang araw para sa mga bata. Ngayong araw, isa na namang kasaysayan ng unti-unting mabubuksan kasabay ng pagsisara ng taong panunuan 2024 hanggang 2025. Malugod po kayong tinatanggap sa ating ika-29 na taunang pagtatapos at ako si Binibining Jonabel F. Salvador. At ako naman si Eugene Relente. At kami ang nataas maging tagapagpadaloy ng palatuntunan sa hapong ito. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ito ang paksang pinapahalagahan sa taong panunuan 2024 hanggang 2025. Mga Ginoo at Binibini, ating tunghayan ang prosesyonal ng mga magsisipagtapos mula sa kindergarten kasama ang kanilang mga magulang. Kunanan Liam A. Nacho Jace Oyo E. De Guzman Adelaide B.
Atin namang tuhayan ang prosesyon. Our Father, who art in heaven, Upang formal na buksan ang ating programa, narito po si Bishop Clint Marcel M. Saniel para sa kanyang pambungad na pananalita. In the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, the Bible says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sa araw pong ito, tayong lahat ay naririto ngayon, sa mga magulang, sa mga mag-aaral at magtatapos, at sa lahat ng staff ng paaralan. Unang sa lahat ay bigyan natin ng pagkilala at lubos na paggalang ang ating may likha. Walang iba kundi ang ating Panginoon, na Siya ang nagbigay sa atin ng kakayanan, lakas at pagtitiwala kasama ang kaalaman o ang wisdom, na walang patid na ibinigay sa atin upang magawa natin una sa ating mga magulang, na makapagsikap tayo o magsumikap tayo upang maitaguyod natin ang pag-aaral ng ating mga anak. At ganun din sa ating mga anak ay magsumikap sa kanilang pag-aaral upang sila ay makatapos ng kanilang pag-aaral. Ang paaralan pong ito ay natatag noong pang 1996 sa tulong at biyaya ng Diyos,
for almost 29 years. Nakita natin kung paano gumabay ang Panginoon ang kanyang kamay sa buhay ng bawat staff o ng administrasyon ng paaralan, kasama ang mga magulang at mga guro. Magkakasamang hinarap ang pagsubok na nagbigay tatag upang patuloy na magsumikap tayong lahat at patunayan na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang paggabay at pagbigay ng biyaya sa ating lahat. Kaya, beloved parents, teaching and non-teaching staff, to the graduates, to the students, and the movers of this year, welcome to this graduation rites at nawa pagpalain ng Diyos ang ating buhay at ang araw na ito, maging ang lugar na ito para sa ating pag-celebrate ng graduation day ngayong araw na ito. Muli, magandang hapon po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Susundan po ito ng pagbasa ng pagbati mula sa DepEd na ihahatid ng ating butihing punong guro, Ginang Lea M. Sanyel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Akin pong babasahin ang mensahe ng ating DepEd na Secretary, walang iba kundi si Senator Sani Angara. Okay. To our distinguished guests, school administrators, esteemed teachers, proud parents and guardians, and most importantly, the graduating class of 2025, good afternoon. It is with immense pride and joy that I stand before you today, celebrating this momentous occasion. Graduation is not just a culmination of years of hard work, dedication, and perseverance. It is also a powerful reminder of the boundless potential that each of you holds as the leaders, innovators, and change makers of tomorrow. The class of 2025 will forever be remembered as a group of learners who faced unprecedented challenges and yet continued to rise above them. You navigated through the evolving landscape of education during the time of global change, from hybrid learning to returning to the vibrancy of face-to-face classrooms. Your adaptability and resilience have proven that no obstacle is insurmountable. To our teachers and administrators, I salute you. Your unwavering commitment to shaping young minds and hearts ensures that education remains the bedrock of a brighter future. To the parents and guardians, you are our student-first teachers, their constant cheerleaders, and their pillar of strength. Your sacrifices and support have made this day possible. And to our graduates, remember this: you are the hope of this nation. Every essay written, every problem solved, and every lesson learned are steps toward building a better Philippines. Whatever you aspire to become, engineers, educators, artists, entrepreneurs, or public servants, know that your dreams and determination will shape the world around you. As you leave the halls of your beloved school, embrace the journey ahead with courage and optimism.
The world is vast and possibilities are limitless. Congratulations to each and every one of you. Mabuhay ang Class 2025. Mabuhay ang Kabataang Pilipino. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Senator Sani Angara, DepEd Secretary. At ngayon, ipapakilala sa atin ang ating panauhing pandangal. Narito po si Ginang Jeneline Alforte para sa introduction to the commencement speaker. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang magandang kinabukasan ay para sa mga taong nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Maihalin tulad natin ito sa isang taong porsigido, may paninindigan, may determinasyon at may tiwala sa sarili na kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Isang malaking karangalan sa akin na maatasan na ipakilala sa inyo ang ating paunahing pandangal. Ngayon sa ika-29 na pagtatapos sa ating paaralan na may temang henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Patutunayan ng ating panauhing pandangal na ang angking talino, sipag at determinasyon sa buhay na may pananalig sa Panginoon ay isang magandang pundasyon sa maayos na edukasyon. Ito ay tunay na nakaagapay ng isang tao upang matamo niya ang isang maningning na kinabukasan. Ang ating panauhing pandangal ay ipinanganak noong July 6, 1996, likas na tubong Camnorteño, panganay na anak ni Ginoong Hermine Heldo at Ginang Priscilla Gueta. Ang ating panauhing ay maluwalhating nakapagtapos ng elementarya bilang isang valedictorian sa Mampurog Elementary School. Kaagipat ang angking talino na pinanday noong elementarya, itinuloy niya ang kanyang pag-aaral sa sekundarya sa Zion Christian Academy Foundation taong 2008 o 2012. Sa loob ng 4 na taong pamamalagi rito, katulad ng nakasanayan sa simula pa lamang ng pag-aaral noong elementarya, masikhay niyang isinaisip, isinapuso at isinigawa ang pagpapahalaga sa edukasyon sa paniniwalang ito ang magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay pagdating ng panahon. Dahil sa pinamalas na galing, sipag at determinasyon sa pag-aaral, akademiko o curricular man, nagtapos siya ng kolehiyo noong 2016 sa Camarines Norte State College na may kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. Sa kasalukuyan, siya ay mahusay at tapat na nanunungkulan bilang isang project manager sa Accenture sa Cubao, Quezon City. Mula pa noong taong 2016 hanggang sa kasalukuyan. From entry level, promoted po siya at ngayon nagtatrabaho as project manager, multiple year nominee as High Performer of the Year at nanalo ng award para sa CL11 Collections Lead at 3 times a list awardee Maharlika, Best People na kung saan isa sa most prestigious award o karangalan sa Accenture. Consecutive monthly top performer, received People Spotlight for Finance and Accounting Tower. Ang kanyang pangarap at determinasyon bilang isang individual ay nagdulot upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Muli, pinapakilala ko po sa inyo ang ating pangunahing pandangal, Binibining Wendy Gueta. Ito ang mensahe mula kay Miss Wendy Gueta, isang alumni ng SICA. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong maimbitahan sa ganitong mga saysayang okasyon sa inyong mga buhay.
Sa araw na ito, hindi lamang po ako bumabati sa inyo mga magtatapos or mga graduates, kundi kasama ko na rin po binabati ang inyong mga magulang at ang inyong mga teacher. Bago ako magpatuloy sa aking talumpati, maaari ko bang hiniin sa inyo mga nagtapos, yung mga graduates po natin, na tumayo po tayo at sabay-sabay po nating parangalan ang mga tao sa likod ng inyong tagumpay. So kung nakikita nyo po ang inyong mga magulang sa inyong kinatatayuan, ayan, pwede po bang bigyan natin sila ng isang napakatamis ng ngiti at isang palakpak na malakas. Maraming salamat. And pwede na po kayong umupo. Sa totoo lang po, 13 taon nang nakalipas, simula po nung ako'y nandyan din po sa akin na uupuan nyo ngayon, na merong halo-halong emosyon na nararamdaman at nakikinig rin sa guest speaker namin before. Iba-ibang emosyon na sabay-sabay na nararamdaman, katulad po ng kasiyahan na sa wakas nakagraduate na tayo. Pasasalamat rin sa suporta na natanggap sa ating mga parents or sa ating mga magulang, at pananabik para sa hinaharap na naghihintay sa atin. Pero at the same time po, nakaramdam din ako ng takot. Takot sa hindi kilalang hinaharap, takot sa bagong routine, takot sa pagbabago ng school, kagaya ng ating mga senior highs, at takot sa pagharap sa mga bagong tao na makikilala natin. Sa paglingon, meron po akong dalawang pangunahing dahilan kung bakit pinangarap ko at inaim ko talaga na makagraduate as valedictorian ng elementary. Isa po, yung pinakamalaki ko na reason is, una is yung maging proud, syempre yung parents ko, and pangalawa is makakuha ng buong academic scholarship sa isang private school, at sobrang nagpapasalamat po ako sa Lord hanggang ngayon na isa yung Zion Christian Academy Foundation na nagbigay ng scholarship na yun. Dito ko po sa school na to, natutunan buuin yung mga pangarap ko, yung mga kakayahan ko, dito ko din siya nakita, at ang aking pundasyon. So you see, bilang valedictorian nung elementary, akala ko sisiw lang yung high school. Aba, nagulat si auntie nyo, ang tatalino wala ng mga teacher, ay ng mga classmates ko. Pero I had a lot of fun po dito sa school na to. Na kahit nung college ako, pabalik-balik pa ako sa Zion para bisitahin yung mga lower level kong kaibigan. At the same time, para bisitahin yung mga teachers ko na tinuturuan pa rin ako sa assignment. Ayan, natatanong ako sila sa assignment kahit nung college na ako. And dito po sa school na to, dito ko natutunan yung, or naintindihan, yung salitang pagkakaisa. Hindi pagkakaisa sa kopyahan. Ayan, yung mga monthly activities natin sa school, lalo yung mga camps na palagi kong inaabangan, hindi dahil sa walang klase. Ayan, isa kasi yun sa mga naging tulay ko, paano natin malalaman kung saan tayo magaling, ano ba yung mga gift natin or yung mga talent natin, at doon natin siya pwedeng i-hone. Doon nyo rin masusubok yung pagtutulungan nating mga magkakaklase sa paggawa ng mga activities or mga reports at mga performances. So, kaya sa ating mga incoming elementaries and high school movers, be active sa mga school activities na meron kayo ngayon. And, ayan, doon nyo pwedeng hasain or malaman yung mga talento na meron kayo. So, yun. Yun ang isa sa pinaka-pinagsisisihan ko po ng high school kasi hindi po ako naging active. Palagi lang ako sa background, nakikinig lang, taga-suporta lang, nahihiya lang, taga-palakpak lang. Kaya pagdating ko ng 4th year, ako lang po sa klase namin or sa batch namin yung hindi naging president sa leadership, hindi naging leader ng tribes.
kasi yung ano po, yung tawag din, nakulong ako sa thinking na nakakahiya, okay na ako dito, baka hindi ako magaling, baka hindi ako sundan pag nag-lead ako, baka magkamali lang ako. Pero di ba, ang school ay isang lugar kung saan pwede tayong magkamali at pwede din tayong itama. Sa school ay pwede tayong turuan kung hindi natin alam at meron tayong maraming chances na sumubok kung hindi para sa atin yung isang bagay. Sayang late ko na siyang na-realize. So pagdating po ng college, mas lalo akong nahirapan maka-adjust. Parang galing akong Christian school na ilan lang kami sa batch, parang 10 lang po kami. Tapos pagdating namin ng college, ang dami na, mga nasa 30, mga 40 na po, ganun. Tapos halo-halo na yung mga ugali. Karamihan kasi sa atin ngayon, puro Christian, pero pagdating ko ng college, hindi na. Tapos yun, syempre po nakaka-pressure na din yung mga subjects, yung mga projects, yung mga assignments. And ayun po, nagkaroon din kami ng pagsubok sa family namin na sobrang naka-apekto po talaga sa pag-aaral ko to the point na dapat ayoko nang mag-aral. Gusto ko na lang mag-stop. And ayun po, so parang isama pa rin yung mga pressure sa pagiging panganay, tas yung expectation ng mga tao sa paligid ko na, ay, matalino yan, kaya niyan lahat, ganun. So to cut the story short po, may mga subjects akong hindi naipasa to the point na hindi ako makakasabay sana sa batch ko ng college para graduate. Yung dating number 1 na naging number 3, na muntik na hindi makasabay sa graduation ng college. So yung pakiramdam ko po nun, parang di nagaganda yung buhay ko, di na ako pwede bumawi, dito na lang ako. Ganun. Pero alam niyo po ba, noong mga panahon yun, in-ensure ni Lord na may mga kaibigan akong hindi ako iiwan. May mga professor ako na binigyan ako ng mga chances. Binigyan ako ng Lord ng mga kaibigan na hindi ako iiwan sa kagabitan, kundi at hindi tuturuan sa kalokohan. And yung parents ko rin po, kahit na medyo may pinagdadaanan kami, in-ensure pa rin nila na makapagtapos kami, lalo na po ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, babawi talaga ako. So yun. Inassess ko po yung sarili ko kung ano yung mga strength and weaknesses ko. Tapos yung weaknesses ko, tinanggap ko po siya. And pinag-pray ko sa Lord na sana ma-overcome ko po. So kaya po nung nakapasok ako sa work ko dito sa Accenture, from 8 years hanggang ngayon, inasam ko po or talagang winner ko po na never akong malilate dapat. Isa po yan kasi ningas kugun po ako. So parang pag halimbawa na-late na ako ng isang beses, alam kong sunod-sunod na siya. Kaya talagang in-aim ko na never ako dapat malilate. Tapos yun. Isa pa po sa weakness ko is yung public speaking. Pero yung naging word ko po is kailangan kong makipag-transact or makipag-usap sa mga kliyente. Kailangan kong mag-present sa mga clients. Ayan, so nakakasakit din po kahit paano yung fear ko sa pagsasalita. So yung batang hindi po makasabay sa mga classmate niya noon, buwan-buwan na pong nagiging top performer ngayon, yung batang hindi nakapag-lead at hindi naging president sa school at sa mga camps, nagkaroon na po ng chances na mag-lead at makapag-promote ng mga tao. Yung batang ilang beses bumagsak, bumangon, nagsikap, nagtitrain na rin ng mga tao ngayon. So yung batang hindi makasama po sa mga tour before, ayan, may means to travel na ngayon. So ayan, naalala niyo po ba yung reason ko bakit in-aim ko na maging number 1? Iba yung una po is maka-gain or makakuha ng scholarship. And pangalawa po is yung maging proud yung parents ko sa akin. Yung scholarship, in God's grace, dito po sa Zion is nakapagtapos po ako hindi na siya full scholar, naging half na lang siya kasi nga bumaba yung grades ko. Pero yun, pero yung pinaka-fear ko po noon is yung pangalawang reason.
parents ko po kasi is not really vocal. So, kahit po nung nag-valedictorian ako, parang wala lang, ganun. And akala ko, nung bumaba na yung grades ko, nung hindi na ako nakakasama sa ranking is, magagalit sila or palalayasin na nila ako sa bahay. Okay. Pero doon ko po nalaman yung tunay na heart po ng parents ko. So, hindi po pala nasusukat ng grades yung pagmamahal sa atin ng ating mga parents. Minsan siguro, gaya po ng parents ko, hindi lang vocal sila na proud sila sa'yo, pero proud sila sa'yo. Minsan naman, kaya tayo pinupush na maging number 1 ng mga parents natin, ay para sa pagtanda natin, hindi tayo kakawawain ng mundo. So kahit paano pa man maging magulang sa atin yung mga magulang natin, palaging ang maging ayos lang tayo sa future yung gusto nila. Kaya po sa mga parents po at guardians na naririto ngayon, naway maging isa ang alaala rin po sa inyo na ito po yung araw at gabi nakakaramdam kayo ng pagod pero hindi nyo po sinukuan. Ito po yung mga araw at gabi na mas pinipili nyo pong makapagbigay at magtrabaho kaysa magpahinga. Kaya maliban po sa mga effort ng ating mga graduates, ito po yung resulta, parents, ng mga pinaghihirapan po ninyo. So may mga susunod pa pong level, pero sana po ngayong araw kahit pa paano po, maibsan po yung mga naging pagod po ninyo. So yan. Yan po, may mga panahon pong panalo tayo, masaya, pero may mga panahon rin pong matatalo tayo, masasaktan, may hirapan, at may isip na sumuko na lang. Kailangan siya pare sa buhay para maturuan tayong magpursige at pahalagahan yung mga pinaghirapan natin. At hindi rin po ibig sabihin na nasa ilalim tayo ngayon, wala nang pag-asa, hindi na tayo magiging okay. So hindi dahil sa nag-fail ka or may nabagsak ka na subject before, ay hindi ka na pwedeng bumawi pa sa buhay. May mga sitwasyon na kailangan nating mag-isa, pero minsan rin kailangan nating makipagtulungan sa iba. Hindi ako mapupunta dito po sa harap ninyo kung hindi po dahil sa suporta ng aking pamilya. Matagal na sana akong pinanghinaan din ng loob kung hindi po ako na-motivate at in-encourage ng mga taong nasa paligid ko, malalayo man or malalapit. At hindi po sana ako makakagraduate siguro ng college kung sinukuan po ako ng mga kaibigan ko nagsingin tuwing may exam. So yun po. At hindi po siguro ako mag-grow as professional kung yung lead at manager ko po nun is hindi ako nakitaan ng potential kahit na ako mismo sa sarili ko nagda-doubt. At wala pa akong napapatunayan kasi nun. So parang sobrang grateful po talaga ako. So yun po. Bukod sa pag-aaral ng mga subjects sa school, mga graduates, makipagkaibigan kayo, makipag-collaborate kayo sa iba, mag-build rin kayo ng mga skills. Huwag kayo matakot mag-fail. Okay lang yun, as long as ang kasunod dapat, babawi tayo palagi. So yun po, malayo na pero malayo pa pero malayo na. Congratulations po ulit sa inyo mga graduates, parents, and mga teachers. Zion Christian Academy Foundation, kami po ay taus-pusong nagpapahayag ng aming pasasalamat kay Binibining Wendy Gueta sa pagbabahagi ng kanyang mahalagang kaalaman at karanasan bilang panauhing tagapagsalita sa programang ito. Ang inyong presensya at makabuluhang mensahe ay naging inspirasyon at gabay hindi lamang sa mga mag-aaral kundi sa buong pamayanang ito. Kayo po ay tunay na huwara ng karunungan, dedikasyon at malasakit.
Bilang pagkilala sa inyong mahalagang ambag, ay ipinagkakaloob po namin ang sertipiko ng pagkilala na ito bilang patunay ng aming pasasalamat at pagpapahalaga. Muli, maraming salamat po at naway magpatuloy ang inyong adhikain na makapagbahagi ng inspirasyon sa mas marami pang mamamayan. Damhin ang diwa ng pagkakaisa, ating awitin ang Zion Hymn na pangungunahan ng lahat ng mag-aaral. At paglalahad sa mga magsisipagtapos mula sa Preschool Department sa pamumuno ni Ginang Hilda Acohedo. Lahat sa mga magsisipagtapos sa ika-12 baitang sa pamumuno ni Ginang Maria Vanessa Anyora. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang ika-12 baitang na mayroong 3 lalaki at 2 babae. Nakabuo ang 5 na matagumpay na kasiyasiyang nakakompleto ng mga kinakailangan sa K-12 curriculum. Kasunod nito, ang pagpapatunay sa mga batang magsisipagtapos na isasagawa ng ating butihing punong guro. Muli magandang hapon. Sa kapangyarihan ay pinagkaloob sa akin ng Department of Education at ng Zion Christian Academy Foundation Incorporated, kayo na mga nagsitapos sa matatag curriculum at K-12 curriculum, ay ipinapahayag ko na nagsipagtapos na kayo sa taong 24 and 25. Congratulations and God bless you all.
At ngayon naman po, ay matutunghayan natin ang paggagawad ng katibayan sa mga batang magsisipagtapos. Upang iabot ang katibayan, ay narito ang ating punong guro, Ginang Lea Sanyen, kasama ang ating ZICAP President, Ginoong Clint Marcel Sanyen, at ang ating panauhing pandangal, Binibining Wendy Gueta. School Department sa pamumuno ni Ginang Hilda Acojedo. Kunanan Liam A. Good morning, everyone. My name is Yamarine Kunanan. When I grow up, I want to be a doctor because I want to save lives. Good job, everyone. Rancho Jace Oyo E. Kasama po ang magulang. Balane Kaiserin N. My name is Daniel Kaiserin Nation Balani. When I grow up, I want to be police officer. Libeo Athena Margaret N. Magandang buhay! Ako po si Athena Margaret Velasco de Feo. 5 taong gulang ako. Sa aking paglaki, gusto ko rin isang doktor. Para tutulong ka na niyo patang sakit. Salamat po! De Guzman Adeline V.
Princess Zion Proy L. My name is Zion Proy L. Lopez. When I grow up, I want to be a chef. Jesus loves you. Matias Ramwell F. Good morning, everyone. Good afternoon. My name is Raman Matias. When I grow up, I want to be chef. Medina Asher Kimon D. Yesterday, everyone. My name is Asher Kimon Medina. I am 5 years old. When I grow up, I want to be a professional basketball player. Because I want to be like Stephen Curry. And I believe that I can do all things through Christ who gives me strength. Philippians 4 verse 13. Pardinias Meiko J. Sweet. Villarba Giro Kiel J. Hello everyone, my name is Kirika Verba. I'm 1 years old. When I grew up, I want to be foolish. Thank you. Abihero Dame Margaret D. Hello everyone, my name is Dame Margaret D. Avereo. I am 5 years old. When I grow up, want to be doctor because want to help people.
Astrero Jade Ember R. I get to all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 30. Hello everyone, my name is Jade Ember Astrero. I am 6 years old. When I grow up, I want to be a policewoman because I want to keep our society more peaceful, and I thank you. Ingente Cassidy Jillian C. Hello everyone, my name is Cassidy Jillian C. Hinente. I'm 5 years old. When I grow up, I want to be doctor because I want to help people. Makale Micaela Nicole G. Hello everyone, my name is Micaela Mitosevich. I'm 5 years old. Want to be like Little Done. Ngayon, ating tunghayan ang inihandang presentasyon ng mga natatanging mag-aaral mula sa Preschool Department sa pamumuno ni Ginang Hilda Acohedo.
Dumako naman tayo sa Juan Jr. Alawa Johan Roy. Bausa Daniel Jess E. Ibasco Madison Reese C. Vallejo Hadasa. Ngayon, atin namang tunghayan ang paggawad ng katibayan sa mga magsisipagtapos mula sa ikasampung baitang sa pangunguna ni Ginoong Jerome Montuya. Ramos Julian Dave. Lucero Aldrey M. Ating tunghayan ang paggawad ng katibayan mula sa mga mag-aaral sa ika-12 baitang sa pangunguna ni Ginang Maria Vanessa Anyora. Adano Mark Prince S. Bang CJ O.
Marieza Christine Day Z. Idian Marinel A. Ang mga natatangi mag-aaral na nagsikap, nagpursige at nagpamalas ng kahusayan sa kanilang pag-aaral. Ito ang bahagi ng programa kung saan ating kikilalanin ang kanilang mga tagumpay sa pamamagitan ng pagkilala, pagbibigay ng mga sertipiko at medalya at pakikinig sa mga inspiradong mensahe mula mismo sa mga nagtapos. Para sa gawad parangal ng preschool at kindergarten, muli nating tawagin si Ginang Hilda I. Acohedo. Kunanan Liam A. Budding Mathematician Award, Star Reader Award, Good Communicator Award, Extra Miler Award, Task Champ Award. Racho Jace Oyo E. Budding Mathematician Award, Tiny Tidy Award, Everyone's Friend Award, Honest Kid Award, and Brave Soul Award. Balane Daniel Kaiserin N. Best in Reading Award, Best in Writing Award, Star Reader Award, Independent Kid Award, Neat Kid Award, Most Behaved Award. Dipeo Athena Margaret N. Best in Memory Verse, Young Dancer Award, Little Teacher Award, Cheerful Kid Award,
Miss Congeniality Award. De Guzman Adeline V. Artistic Hand Award, Budding Scientist Award, Golden Heart Award, Creative Kid Award, Great Giver Award. Lopez Zion Proy L. Self-Care Award, Obedient Kid Award, at Honest Kid Award. Machas Rumble F. Sporty Kid Award, Budding Scientist Award, Amicable Kid Award, Golden Heart Award. Medina Asher Kibon D. Best in Memory Verse, Good Communication Award, Happy Helper Award, and Storyteller Award. Pardinas Meiko J. Sui. Sporty Kid Award, Punctual Kid Award, Adventurer Award. Villarban Jiro Kiel J. Budding Mathematician Award, Star Reader Award, Patience Advocate Award, and Task Champ Award.
Pero Dame Margaret D. Budding Mathematician Award, Star Reader Award, Caring Classmate Award, Optimistic Kid Award. Astrero Jade Ember R. Budding Scientist Award, Star Reader Award, Little Teacher Award, Determined Kid Award, and Batang Maasahan Award. Best in Writing Award, Tenacious Kid Award, Happy Helper Award. Makale Micaela Nicole G. Best in Writing, Artistic Hand Award, Peacemaker Award, and Most Behaved Award. Para sa elementarya, tatawagin po natin si Ginoong Viterbo A. Balucan Jr. upang pangunahan ang pagbibigay parangal. Alawa Johan Roy. Joyful Spirit Award, Best in Math with Honors. Bausa Daniel Jess E. Kindness and Compassion Award and Bata Maasahan Award.
Exemplary Leadership Award, Most Responsible Award, Leadership Award, SELG, Loyalty Award, Most Punctual, Best in Communication Arts, Best in Science, with high honors. Vallejo Hadassah, Best in Arts, Perseverance Award, Loyalty Award with honors. Upang ibahagi ang kanyang saloobin at pasasalamat. Narito po ang mensahe mula sa kinatawan ng mga nagtapos sa elementarya. Madison Riz C. Ibasco. Even before I started my schooling, Zion Christian Academy Foundation Incorporated has already been part of my life. My father would bring me there when we would come to see my aunts and grandparents who worked there, and because my eldest brother used to study there. When it was time to send me to school, it was only natural for my parents to send me to ZCAP as well. Just like that, a snap of my fingers, 8 years has passed and now I am graduating in elementary. So one can say I've literally spent more than half of my life in Zion. However, those 8 years of my schooling have not been a breeze, not for me nor my parents. There were many times when I'd ask my mom or my dad, why do we have to go to school? Why do we have to wake up early? Or why are there so much homework? Especially when the homework is about mathematics or AP. Those numbers felt like they're mocking me, especially when I'm trying to solve an equation. When I thought I understood a certain procedure, I cannot for the life of me get the correct answer. And don't let me get started on the many names and dates you must memorize in AP. Of course, going to a private school does not come for free. There are tuition fees, miscellaneous fees, projects to think of. Nevertheless, with the grace of God, my parents were able to pull through it all. Papa Harrison and Mama Tina, thank you all for your hard work and your sacrifices, just to make sure that I get the best education possible. Thank you for helping me with my homework, even if sometimes you also get confused with them. For always pushing me to do my best, for telling me that I can be whatever and do whatever I want to, for always believing in me even if there were many times I doubted myself. Thank you very much. Thank you for always being proud of me. I hope you also know that I am proud to be called your daughter and that I love you very much. I know that I was able to succeed in my elementary years not only because of the help of my parents. There are many people who have paved the way for me to get here in front of all of you. To Pastor Clint and Ma'am Lea Sanyel, you're not just the school president or the school principal to me.
You've known me even before I was born and have always loved me like your own brother. For that and your constant spiritual guidance, thank you so much. Copy later. To my brothers, Kuya Alex and Ali, who always get on my nerves and make my life miserable at times, but do love so much. Thank you for always being there to me. To the best cousins in the whole world, thank you, thank you. You can be really annoying at times. Kuya JB, Abin, Kuya Jello, Kuya Caleb, Seth, Kyrie, Chaba, Caleb, Kuya Mac. Thank you for everything. To my sisters from another mother, my butterfly sisters, Ate Hana and Ate Hani. You're like the best ate in the whole world ever. I'm so thankful for you both, especially for keeping my secrets and for always having me at your house every vacation. Most of all, thank you, Father God, for giving me life, for giving me the best family and friends, and for bringing me to Zion Christian Academy Foundation. Truly, you are the God of all gods. Thank you for being true to your words that you will always be with me, even when there were times that I forget you. So you see, Zion Christian Academy Foundation is not just my school. It is an extension of my home and my family. It has helped me grow, learn not only about the different classes, but also about myself, and more so about God's love and faithfulness. To my fellow graduates, congratulations to all of you. You did well, and I'm proud of you. Congratulations as well to all the parents and guardians who are here. Know that all your hard work and sacrifices have paid off and are very much appreciated and grateful for. I am Madison Reese Concepcion Ibasco, a proud elementary graduate of Zion Christian Academy Foundation Incorporated. Once again, thank you very much and good afternoon. Para naman sa junior high school, muli nating anyayahan si Ginoong Jerome Montoya para sa pagbibigay parangal. Ramos Julian Dave F. Kandang Award, Most Flexible Award with Honors. Rosero Aldrey M. Conduct Award, Most Respectful Award, Loyalty Award, Academic Excellence Award with Honors. Narito naman po ang kinatawan ng mga nagtapos mula junior high school upang magbigay ng kanyang taus-pusong mensahe. Aldrey M. Rosero.
Ngayon, ipinagdiriwang natin ang graduation. Isang mahalagang sandali ng pagtatapos ng isang pagkakataon upang magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng ating paglalakbay. Sa ating mga guro, magulang, at kaibigan, ito ang tamang panahon upang kilalanin at pasalamatan sila. Habang nakatayo ako rito ngayon, nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa mga taong naging mahalagang bahagi sa aking buhay at paglalakbay. Una, sa aking mga guro, sa aking mga pastor, principal, at mga staff ng Zion. Maraming salamat sa inyong tapang, tiyaga, karunungan, at walang sawang suporta. Inialay ninyo ang inyong oras at pagod upang kami ay maturuan, hindi lamang sa akademikong larangan kundi pati na rin bilang mga tao. Itunuro ninyo sa amin kung paano maging mahusay, kung paano maging mabuti, at kung paano harapin ang mga hamon ng buhay. Ang inspirasyon ko, ang pagiging estudyante ko na mayroong mahusay na guro ay naging inspirasyon ko upang magsikap, magpatuloy, matuto, at maging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili. Sa aking mga magulang, taos-puso ang aking pasasalamat sa lahat ng inyong ginawa para sa akin. Ang inyong mga sakripisyo, pagmamahal, disiplina, at walang hanggang suporta. Kung wala kayo, hindi ako makakatayo rito ngayon. Kayo ang bumabay sa akin sa bawat hakbang ng aking buhay. Hinubog ninyo ako sa kung sino ako ngayon, at dahil doon, habang buhay akong magiging mapagsalamat. Sa aking mga kaibigan, maaaring konti lang tayo, pero hindi binabawasan ng halaga na ang mga alaala natin na magkakasama. Naging kasama ko kayo kasi masasaya at malulungkot na sandali. Dahil sa inyo, naipakita ko ang ibang panig na aking sarili. Pinalakas ninyo ang loob ko, tinulungan ninyo akong maniwala sa sarili ko. Pinapaalala nyo sa akin na hindi ko dapat questionin ang sarili kong halaga. Maraming salamat sa suporta, pagmamahal, alaala, tawanan, at sa mga salitang pagmamahal. Sa ikaibigan ko na sa iyong bansa, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, pag-unawa, oras, malalim na usapan at malasakit. Nandiyan ka para sa akin sa mga panahong pinakamababa ang aking nararamdaman. Nang malaman mong hindi maganda ang kalagayan ko, mentally at physically, hindi ka nagdalawang isip na lahat na magsitayo upang bigyang pugay ang ating watawat sa pamamagitan ng mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Even at the cost of my life. Guys, nanunumpa na po ng pledge of loyalty yung mga graduates that I po will be natin. loyal to my alma mater, Zion Christian Academy Foundation. Next to my country, that I will perfectly uphold my alma mater. And worthy Guys, achievements. player po natin na pasaway So, dati. help me God. Nag-graduate na. Sepak? Oo, player yan sa sepak. Na sumisimbolo sa tungkulin Guys, at si Melka responsibilidad na aming iniaatang sa inyo. Turnover of authority kasi sa sa SSG, yung mga student council. Sa ngalan ng lahat na mag-aral para sa taong panuruan 2025-2026. Tinatanggap ko ang susinang pananagutan upang magiging kawala at kumpiyansa sa inyong mga pinapakita. Sabi si Melk. Anong sulit? Bilang inspirasyon sa inyong dedikasyon. Yan talaga. Walang ang sunod ba ka dun?
Pero nakakit siya ngayon ng stage, no? Grabe. Para sa inyong alma mater. Pero ngayon nagsasalita sa stage. Ngayon naman ating tunghayan ang pagbasa ng sentro ng kapangyarihan ng ating SSLG President na si Ginoong Mark Reigns Adano at ang pagtanggap ni Binibining Melka Bilga. Guys, si Melka. Sa ngalan ng lahat ng mga pagtapos ngayong taong panuruan 2024-2025, pinapasa ko sa iyo ang sentro ng pamamahala. Ito ay Kaya mo yan. At lang ulit. Sa ngalan ng lahat ng mga pagtapos ngayong taong 2024-2025, pinagkakatiwala ko sa inyo ang sentro ng paniniwala. Ito ay may sagisay ng tiwala, tungkulin at pananagutan upang maging maayos sa pamamahala ng ating paaralan. Sa ngalan ng lahat ng mga mag-aaral sa panuroang 2025 hanggang 2026, ako si Melka Gallardo Belga, tinatanggap ang sentro ng pamamahala. Kinikilala namin ito bilang hamon na magsilbing tagapangalaga ng ating paaralan. Nangako kaming gagampanan ang aming tungkulin ng may dedikasyon, katapatan, para sa kapakanan ng ating paaralan. Dumako naman tayo sa paghabilin ng Biblia ng Gabay at Pananagutan sa pangunguna ni Binibining Marinel Idian. And guys, kumakanta na ng graduation song ang mga graduates ng Zion Christian Academy Foundation School Year 2025. Guys, ano po si Melk? So yun po, magandang hapon po sa ating lahat. Perform po, my intervention number. Ang title po ng aking awit ay Goodness of God, because every day God is so good to us. So, kahit na anong mangyayari, alam natin na si Lord ay never nagkulang. Andyan siya palagi. Hanggang ngayon, nakita natin ang bawat isa, ating mga anak na sipagtapos. At ngayon ay sila ay tatakak ng bagong landas sa pag-aaral. Kaya I love you. Oh, your mercy never fails me, and all my life you have been faithful, and all that I am ayan guys, kami masama kay Jimel pag-akyat siya sa stage. Number 5! Shout out guys! Kasama ka rin pag-akyat sa stage kay Jimel. Tayo masama kay Jimel. Let's go! Ayan na, si Paul Mero, Jimel, tara! Tara Jim! Magaling akong leader guys! Magaling akong leader! Ayan po, kami po masama kay Jimel. Video mo, ito ka. Tapos sabi ko. pa. Yay! Guys, congrats kay Jimel! Ready? 1, 2, 3. Ngayon ay kilalanin naman natin ang mga natatanging mag-aaral mula sa grade 8 Mercy. 1, 2, 3. Agapita G. Bilga.
Isang mag-aaral na palaging may ngiti at pusong handang tumulong. Si Melka ay tumanggap ng Cheerful Soul Award para sa kanyang positibong pag-uugali at Golden Heart Award bilang pagkilala sa kanyang malasakit at kabutihang loob. Siya rin ay with honors ngayong taon. Honors pala guys si Melks. Congrats po kay Melka. Guys si Melks. Tiwala sa sarili at may pananampalataya. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Josue sa Joshua 1:9, loob, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Congratulations, class of 2024 to 2025. Hindi ito ang wakas, ito ang simula. We did it, guys. Ambeng, huwag ka magalaw. Dami pala picture. Udat. Huwag ka magalaw. Lahat po ng magulang pag-asa ay matatanaw at hindi ka maliligaw kay Kuya David Vlogs. Kuya David Vlogs, maliit pero malaki ang puso para sa kapwa, masiyahin at kaibigan nyo. Mga kalinga, laging nandyan, umaraw man o umulan, basta merong nangangailangan. Mabuti na kaibigan, kasamang lumaban sa kahirapan. Kahit anumang pagsubok para sa inyo, merong mabuti na puso, siya ang kalingap nyo. Handa gawin ang lahat para sa kapustalan at sa pagtulong di magsasawa, masiyahin at matulungin. Talentado, mabuti ang puso, maaasahan kahit saan walang iwanan. Kaya mag-subscribe ka na, manood sa mga video niya, saan man ay kasama niyo siya. Kaya kay Kuya David Vlog, pag-asa ay matatanaw at hindi ka maliligaw kay Kuya David Vlogs. Kuya David Vlogs, maliit pero malaki ang puso para sa kapwa, masiyahin at kaibigan nyo. Mga kalinga, pag-asa ay matatanaw at hindi ka maliligaw kay Kuya David Vlogs. Kuya David Vlogs, maliit pero malaki ang puso para sa kapwa, masiyahin at kaibigan nyo. Mga kalinga, masayahin at magaling makisama, mabuting kaibigan kahit may pagkakwela, palagi nandiyan kapag kinakailangan. Mabuti ang puso, palagi siyang maaasahan. Talentado at mapagmahal sa tao, mga pangako niya hindi ito magbabago. Kahit anong mangyari, lagi lang siya matatag. Cute, mabait